gusto ko na magbigay ng insight sa inyo guys. Ayun lang. Okay. Let's see. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayong araw. Bali, gusto ko lang kayo bigyan ng update, insight about sa crypto market and forex trading. Ngayon lang, paalala ko lang guys ha, this is not financial advice, this is only educational purposes only and entertainment only guys. Bali, kahapon medyo maganda ang PPI data natin. Bali, yung previous data natin is 0.1, expected natin is 0.2, pero ang lumabas ay mas mababa doon, negative 0.4, kaya medyo gumanda ang market natin. Nagkaroon tayo ng pump kahapon, and then right now medyo maganda tong daily candle natin kasi lumabas na tayo sa saan? Sa diagonal resistance natin guys. Yehey. Pero dapat na ba tayo matuwa? Dapat na ba tayo maglong? Or dapat na ba tayo magpasok sa trade? Hindi pa. Bakit? Anong gusto natin mangyari? Gusto natin mangyari ay magkaroon tayo ng scene of the crime, then bumomba. Ito yung hinihintay nating confirmation. If ever walang confirmation, ano gagawin? Guys, kumari, possible lumipad na lang ganon. Wait natin bumalik dito, then doon tayo papasok ng entry. Ha? If ever walang naging confirmation, wait natin dito, mag-bounce tayo dito sa previous support natin na naging resistance natin ngayon. Ganon, ha? And then possible mauntog tayo dito sa 200 ha, 200 EMA natin guys. Or if ever hindi tayo nauntog dyan, tumagos tayo sa 200 saka 50, good news yun. And good news din guys kasi lumabas na tayo sa falling wedge natin. Falling wedge is a bullish signal, pero if kung mag-breakout pa upside ha, if ever hindi, baka kasi biglang mag-reject lang tayo, then tumagos ulit tayo dito, then mag-dribble ulit sa loob. Wait lang natin ha, kasi hindi ibig sabihin nandun nakalabas na tayo sa ating bullish na tayo, hindi pa ha. Wait tayo ng mga confirmation para masabi natin na bullish tayo. If ever wala pa tayong confirmation nakikita, wala mo na mag-trade doon ha. Wait tayo ng magandang confirmation at magandang pattern. And then sa weekly, still andun pa rin tayo, waiting pa rin tayo sa possible na mangyari. Sa weekly, maganda sana kung lumabas tayo dito sa weekly. If ever kung magkaroon tayo ng kandila dito pag gano'n. Yan. Let's see, tingnan natin ha. Pero nasa taas pa rin naman tayo ng 50 EMA, ibig sabihin bullish pa rin tayo sa short term, sa long term. Pero sa short term, let's see ha, hindi pa natin sigurado yan. And then medyo maganda yung nakikita ko sa daily, pero sana makalabas tayo sa weekly dito ha. Yun lang yung
gusto ko sana mangyari. Sabado ngayon, wala masyadong volume. Let's see, tignan natin mamaya kung magkaka-volume pagpasok ng US market. And then, let's see kung may tulak mamayang gabi sa daily. Kaso, manipis ang Asian market kasi ngayon Sabado, then bukas, Linggo. Hindi tayo sure kung may volume. Kaya expected nyo na madaling pagalawin, madaling i-manipulate, baka pwede tayong tumagos pa ilalim bukas. Pero let's see, tingnan natin ang US market kung anong galaw nila. Papasok na ba tayo ng trade? Hindi pa ha, wait tayo ng confirmation, scene of the crime, then parang bounce play, papasok doon. Yun lang guys. Then sa news, tignan natin sa news tayo ngayon. PPI, maganda yung data natin kahapon sa PPI. Then sa news natin, sabi dito, just in Binance founder CC give evidence against Justin Sun as part of DOJ plea deal, WSJ claims. Wall Street Journal na naman. Ito na naman tayo guys ha. Huwag masyado maniwala. Naalala nyo dati, naglabas sila ng lumang data, then nagkaroon ng market crash. Naulit lang. Ha? Di natin sure kung totoo yung sinasabi nila. Kasi hindi tayo sigurado pero at least huwag mamaniwala. Ha? Mga ano lang to, mga galawang market maker, institution na gustong ibabagsak lang ang Bitcoin, ang crypto market para makapagbodega lang sila. Ha? Please, huwag basta maniwala sa mga news. Kasi mga ganito, imposible naman. Hindi ako pakapaniwala na gagawin ni CC yun. Mga OG to sa crypto Siyempre hindi naman niya hayaan mangyari yun. And then President Trump say something positive will come out with China. Hindi ko alam bakit I still question mark pa rin sa akin yung part na pinost ni Donald Trump yung about sa tariff Hindi ko alam anong plano niya, pero plano niya ulit na gulatin ang mundo na naman ulit. Parang nangyayari tariff, then sell off, tariff, sell off, ganun lang nangyayari Hindi ko alam Feeling ko talagang possible minamanipulate lang ng US yung market para mag-set up ang mga institution, mga retailer Siyempre mga retailer natatakot na naman, ganito, mabagsak na naman, benta tayo, baka maipit tayo, mga ganun mangyari ba? Hindi ko maintindihan kay Trump pero let's see ha. Parang ganun ulit tariff, news, then sell off. Nambes na basta lagi nyo tandaan guys ha, price in na tong tariff, matagal na to, January pa lang sinabi na to, ano na ngayon, April na, nag-declare na siya, April 2 yung lalabas ang data niya, then still ngayon pinost niya na naman, di natin alam ano na naman plano niya. Kaya be careful sa market ha, huwag masyado mag leverage, huwag masyado mag margin ha, mataas na margin, please check yung position sizing nyo lagi ha guys. Kahapon nag 84k yung Bitcoin kasi maganda yung data lumabas sa PPI. Good news yun para sa akin. Ibig sabihin yung inflation possible kayang pababaan, then rate cuts possible bumaba, then pump tayo nun. Then China throws the United States on X over the tariff policy. Ano ba to?
White House say President Trump is open to making a deal with China. Lagi naman ito sinasabi. Let's see. Top Fed officials say the Federal Reserve is ready to help stabilize the market if needed. Kasi napipressure sila ngayon kay Donald Trump. Kaya ngayon, tutulong sila. Jim Cramer say the market will explode if interest rate go lower. Yun nga sinasabi ko sa inyo eh. Tignan nyo, si Jim Cramer, sinabi na rin niya. If mangyari ay bumaba yung interest rate, go lower pa. Kasi maraming uutang yan eh, pag ganyan. Maraming bansang uutang, then maraming perang maipiprint, then makapag-circulate ulit yung pera. Takot lang kasi ang mga retailer, mga institution, maglabas ng malaking pera, then malaking interest rate, uutang sila. If ever magkaroon na naman ng Black Swan event, mahihirapan silang bumangon. Yun lang yun eh. India agrees to negotiate new trade deals with the United States. Ayan, ito na yun. Baka possible, kaya siguro pinost muna ni Trump para makipag-negotiate yung ibang country. Feeling ko lang, baka yun na yung based on sa mga nababasa natin at makikita natin. And then BlackRock CEO Larry Fink say there will be much greater inflation in the United States. Matagal na to eh. Matagal na to. Tapos papasok tayo sa recession na naman. Paulit lang naman sinasabi nila eh. Ito, nakilala nyo naman to si Larry Fink. Dati ayaw niya kay Bitcoin. Pero ngayon, nangunguna na siya. Diba? Kaya yung mga news, check nyo mabuti. Huwag basta-basta ha. Para hindi kayo ma-liquidate. Yun lang. And then, tingnan natin ang coin glass. Possible mag-pump, pero tignan natin ha. Once na dumami ang mag-short mamaya at kumapal ang liquidity natin sa taas, possible may pump mangyari, babalik tayo sa 84k to 85k. Let's see if ever na dumami ang mag-short naman, ay maglo-long naman, mag-short naman yung market ha. Kaya let's see kung dadami ang maglolong mamaya, possible mag-short ang market. Let's see, tignan natin ang 12 hours. Kumakapal na rin both side. Watch out ha. Pero kung mas maraming may liquidate dito, mauna yung taas bago ilalim. Let's see, tingnan natin mamaya kung anong galaw ng market maker mamaya. Baka mag scalping ulit ako, then still nag-aaral pa rin ako ng scalping eh. Kulang lang oras ko. Kahapon di ako nakapag-update dahil pagod sa trabaho, ayun lang. Pero still I do my best makapagbigay ng update sa inyo regarding on the price action ni BTC. At least kahit papaano maganda ang price action ni BTC kahapon, nag-pump. Then let's see, update ko ulit kayo sa AI trading booth ko kay Trump para makita nyo kung ano na ang status nun. Ayun lang. Then wala naman masyado, waiting pa rin tayo. Let's see, maganda nakalabas na tayo sa daily, pero gusto ko sana sa weekly tayo makalabas na tayo sa weekly. And if ever, di ba naalala yung sinasabi ko noon, no? Yung scenario natin. Let's see kung ganito mangyari. Another, tagal pa to. Let's see, tignan natin sa November. Sa October kung may another na naman. Kasi kung dito, kukopyahin to. Yung pattern na to. Let's see ha, tapos tignan natin. Hindi naman ako ganun kagaling, pero gusto ko na magbigay ng insight sa inyo guys. Ayun lang. Ayun. Let's see kung mag-play out to.
in the near future. January, sana manalo. Possible, sige, January. December, January. Let's see, tignan natin bago mag-bear market. Ayun lang guys. Always remember, trend is your friend. Bye-bye!